Okay, ngayon naman hahanap tayo ng saan ako pupunta pag sumama ako sa Thailand or kung saan pa mang bansa yan. So ako, ang ginagawa ko, bago ako mag-travel or mag-book, tinitingnan ko muna ano yung mga tourist destination sa lugar. Para alam ko saan ko dadalhin yung pamilya ko or yung grupo, ano yung gusto namin puntahan. Usually, ginagamit ko si ChatGPT kasi mabilis siyang gumawa ng itinerary. Pero for this training, simulan natin kay Google Chrome. Okay, kay Google Chrome, hahanap ako ng tourist destination in Thailand. Yan. So yan, ito yung mga pupuntahan na lugar. Thailand offers a diverse array. Ayan, masahin niyo po yan. Pwede daw sa Grand Palace, sa Wat Arun, Phuket. Yan, ito yung mga pictures na makikita mo. Pwede sa Chao Phraya River, nightlife. O kung anong type mo, shopping hubs. Yan. Ayutthaya, yan. So, dito ako tumitingin kung ano ang mga gusto kong gawin. Minsan nagbabasa ko para malaman ko kung saan ako mag-book ng ticket or ng experiences. Pero ngayon na natuto tayo kay AI, hindi ko na siya masyadong binabasa dyan. Ang ginagawa ko ngayon, pagdating ko kay ChatGPT, halimbawa may ChatGPT ka, click mo tong microphone sa baba. Pagka-click mo, chat, gusto ko magpunta sa Thailand. Meron akong booking para sa Propac exhibit ng Thailand ng June 9 to June 12. A-attend ako ng 2 araw sa exhibit, half day. Bigyan mo nga ako ng itinerary kung ano pa yung mga pwede kong mapuntahan. Ang ticket ko papunta ay ano nga ba yung ticket ko papunta? Ang ticket ko papunta halimbawa ay Manila to Bangkok ng 7 p.m. At uuwi ako ng 11 p.m. June 12. Tapos tap mo siya. Click mo yung blue. So, tinanscribe niya yung sinabi ko kanina. Magsasabi siya ng gusto kong gawin. So, ito po yun. Teka, iyaan muna natin siya mag-isip. Yan. So, binibigyan niya ako ng mga itinerary. So, ako pa rin naman po ang masusunod dyan. Kaya lang, para medyo na-lessen ako ngayon ng pagre-research. Unlike before, titignan ko kung sino pwede sa umaga, sino pwede sa gabi, babasahin ko lahat yun. So, dito sa dulo, dahil sinisipag din po ako, click nyo po itong parang mic, speaker, para magsalita Bangkok siya. plus Propac Thailand itinerary, June 9 to 12. Since you're attending Propac Thailand, 2 half days only, we'll design this strategically. Balance of business plus sourcing ideas, packaging, food, machinery inspiration, cultural immersion, efficient routing, minimal traffic waste, night exploration, since your arrival is 7 p.m. and departure is 11 p.m. About Propac Thailand, Propac Asia venue, usually at BIDEC, Bangkok International Trade and Exhibition Center. Bangkok International Trade and Exhibition Center, location, Bang Na area outside central Bangkok. That had June 9th arrival day, business casual night, Manila, Bangkok, arrive 7 p.m., 8:30 p.m. arrive hotel, check-in, refresh, recommended area, Sukhumvit or near BTS line for mobility. Neither night option 1, relaxed and strategic, Image Asiatique the riverfront, open air night market, good food concepts, observe packaging, food presentation, riverside ambience, light dinner only, early rest for exhibit. June 10, Propac plus City Core, morning, Propac, half day. Focus on retort systems, filling sealing machines, sustainable packaging, automation solutions, ingredient processing lines. Bring business cards, WhatsApp ready, company profile soft copy. Afternoon, Cultural Bangkok Image 1, the Grand Palace, 2, Wat Phra Kaew, 3, Wat Pho, 4, Wat Arun. This cluster is near each other, planned 3 to 4 hours total.
Night, rooftop networking vibe, image, Vertigo rooftop restaurant, or Sky Bar at Labua business class atmosphere. Good for investor mindset and Okay. for observation, Gusto ko lang- premium position. Ayan, so nakita nyo, ginawa niya na ako ng itinerary based dun sa mga available time. So yan, hanggang sa dulo po yan. Ayan, after nito, nakita ko na kung saan pwedeng option, di ba? Sabi niya kanina, Wat Arun the Grand Palace. Pupunta naman ako ngayon dito sa Google. Click ako ng isang browser. Pupunta ako kay klook.com. Dahil nakapili na ako halimbawa kung anong maganda doon, titingnan ko naman kung magkano. So, Thailand, Bangkok, tapos, ito na po yun. So, halimbawa, ang gusto ko is si Wat Arun, Bangkok. Yan. So, mga things to do, meron siyang Bangkok Temple Tour o kaya Thai Costume Rental in Bangkok. Wat Pho and Wat Arun guided half-day walking. Yan. Kaya dinner cruise in Bangkok. Yan. Dito po pumipili naman ng mga ticket. Usually po, sobrang mura compared doon ka bumili. So, kung gusto ko mag-river cruise dito kay Klook, ang Chao Phraya White Orchid Cruise in Bangkok is 1,296. Buffet po yan, tapos meron kang 2-hour dinner buffet sa gitna ng Bangkok River. Tapos may welcome drinks. Sights na makikita mo yung buong Chao Phraya Riverbank. Luxurious Thai cuisine, makakatikim ka na rin dyan ng crocodile. Tapos, ayan, may mga dance performance, yan, refreshment, coffee, tea, dessert. So, sa Klook, click mo yung option. May mga discounts yan. Click ka dyan kung anong gusto mo. Kung morning, kung dinner, kung anong araw. So, halimbawa, ito, Chao Phraya White Orchid Cruise. Pwede mo rin makita dyan yung mga reviews. Yan. Para lang di po kayo nagsha-Shopee. Pero ito, mga binibili nyo is mga vouchers. So, ayan yung mga review. Tuwan-tuwa naman sila. Napakadami. Fantastic 5.0. So, review nyo lang po yan kung feeling mo worth it yan. So, select options kung gusto mo siya. Tignan kung saan mag-meet up sa Asiatic ba, Riverfront o sa Icon Sham Pier 4. Bawa, dito tayo. Malapit lang po yan. Anong gusto mo? Afternoon sunset ba? Dinner ba? Monday to Thursday, Friday, Sunday yan. Ito po yung cruising time. Mag-aabang ka na po dyan. Dito, pag kinlik mo yon, ilang adult. Ayaw mo na schedule daw. Bawa is gusto mo June 10. So, ito yung mga available. So, yan. Buy 4, get 25% off. So, kung may makakasama ka, ayan, 1,248 na lang siya. Maghati-hati na lang po kayo. So, yan, titingnan mo yan. Nakatipid ka na dun sa 1,664, mas mura kaysa dun ka bumili. Tapos, meron pa siya mga promo. Kaya ako po, bago lumabas, bumibili po ako ng mga ticket dito. Instead, doon mismo. So, halimbawa, add to cart. Ang pagbayad naman sa kanya ay go to cart. So, 4,992 divided by 4. Tigwa 1,248 na lang. So, book now. Meron ka pang cashback dyan sa Klook. So, dito, lagay mo kung may dietary requirement ka ba, allergy ka ba sa lagay mo dyan kung may allergy or vegan ka ba. Kung birthday mo, meron kang birthday cake, lagay mo po dyan, I would like a free birthday cake kahit hindi mo birthday. Hindi, lagay mo, dapat may birthday. Tapos, kung sino yung contact info,
Kung gusto mo ba magkaroon ng protection, may nangyari sa amin noon, nakabili ako ng ticket to Disneyland. Tapos hindi sila nakarating, so hindi ko na ibalik. Pero kung gusto mo yan, kung may bad weather, medyo mahal lang. So ngayon, nung nangyari sa akin yun, hindi ko na-refund yung ticket. Ang ginagawa na po naming pamilya ngayon, binimake sure muna namin na nandoon kami doon sa place. Tapos maganda talaga ang panahon bago kami mag-book ng ticket. Pero mind you, meron pong mga booking na dapat 2 days ahead. Dahil pagka hindi ka nakapag-book, wala ka mapupuntahan. Sa iba po kayo pupunta. So yan. So pwedeng I don't want protection. Kung sure ka na sa booking mo. Or pwedeng eto. Yan. Pero ako I don't want protection. Di pa ako nadadala. So meron akong credits. Ito 150. Gamitin niyo po yung referral code ko kasi magkakaroon po kayo ng credits. Parehas tayo magkakaroon ng credits. So yan, instead ng 6,656 ang apat, nag-discount ako ng 1,664, nag-discount pa ako ng 86.5, 4,905 na lang. Ganun yun. Tapos magkakaroon pa ako ng Klook Cash na 29 every time nagbubook ka. So go to payment. Wala, none. None lang to. Ito no, hindi ko naman birthday. So wala lang yan. None. Okay, halimbawa, payment na tayo. Yan, so sa payment, pwede GCash, credit card, Google Pay. Yan. So pag kinlik mo yan, magkakaroon ka ng voucher, makikita mo dun sa account mo. Pagdating mo sa Bangkok, sa Chao Phraya, papakita mo lang yung QR code, tapos bibigyan ka na nila ng ticket. So ganun lang po kabilis mag-book. Hindi po kayo na kailangan umasa sa mga tour guides and mga kasi mas nakakamura po talaga ang DIY. So dito sa itinerary ko, kung meron ka na rin na hotel, halimbawa ang hotel mo is pwede mo i-adjust yun kay ChatGPT pag dumating na kung saang hotel para mailagay niya sa mapa mo kung ano yung mas magandang puntahan, mas malapit dun sa hotel mo. Halimbawa, lagay ko is Ibis, Sukhumvit. Yan, i-adjust niya po yung itinerary. O sabi niya, 1 minute walk daw. Ano yung mga pwede makita, sasabihin niya yan. Sa Propac po, bibigyan din kayo ng MTR card. BTS. So, libre po ang biyahe niyo. Kung kasama po kayo sa exhibit ng Alafop na as buyer, may mga free rin po na bus. Saka yung mga train cards. So, yan. Makikita mo yung mga hotel, popular areas. Tapos kung halimbawa gusto mo mag-request, I want to go to, ano ba ang gusto mo? Wine tour. Ayan, pwede mong i-adjust yan. Ayan, si PB Valley, nagpunta kami dito last time. Super nag-enjoy po kami dyan. Parang nasa 700 pesos. Tapos, halimbawa gusto mong malaman, magkano ang gastos mo? Compute, budget, expenses, in Philippine peso for this whole trip. Yan. Pwede rin po Tagalog, Bisaya. Pwede niyo siyang kausapin kahit anong lingwahe. Naintindihan naman po niya. So, ayun, sabi niya, estimated trip budget. Sa ticket daw, 8,000 to 15,000. Hotel, sabihan mo siya, I have free hotel from Lafop, Bulacan. Free bus, free train card. Yan. Free breakfast din. Ano pa ba ang mga free? Nandun pa po natin malalaman yan. Depende po sa ha. So, ayan. Bibigyan na po kayo niya ng budget. So, madali na po mag-compute kung magkano.
Sa private car po, dito kasi nakita nyo 8,000 to 10,000. Ang laman po ng isang van ay 10 to 12. So, pwede po kayo mag-divide dyan. So, halimbawa kung 8,000, last time po 8,000 yung binayaran namin. Divided by 12. So, 666. Medyo malayo po kasi yan. So, wala na kayong problemahin. Hatid sundo na po kayo ng napakagandang van. So, ito na estimate niya, flight, food, airport transfer, wala na. Entrance and leisure, wine tour. Ito po, sinama niya kasi bus dito, pero 600 lang po yan. Tingnan natin kay Klook. PV Bali. Wine tour. So, yung 8,000 na bus, divided by 10 to 12, pwede na po kayo magpunta doon kung saan may malapit. So, ito si Vineyard Wine Tasting. Ito, 700 pesos yan. May kasama ka ng 3 klaseng wine. May tour, tapos may mga cheese and ano. So, yan. Ito lang po siya, 705 pesos. Nag-enjoy po kami dyan talaga. So, yun. Ganun lang po kadali gumawa ng itinerary, mag-budget, mag-booking. Kung may question pa po kayo, pwede po kayo mag-approach or mag-message, pero ini-encourage po namin kayo na explore ito. Explore nyo mag-booking ng sarili nyo para mas marami po kayong makita. Pagka naman po ang gamit namin na app, kasi sayang po ang biyahe kung nandun kayo tas wala kayong napuntahan, hihinayang po kayo sa binayad nyo. So, halimbawa ito, nandun tayo sa Big Tech Thailand. Pasok po kayo sa Google Map. Pagkapasok sa Google Map, kung saan kayo pupunta, lalagay nyo lang, bawa dito po exhibit natin. Click nyo po yung direction. Tapos pupunta kayo halimbawa sa, Icon Siam. Pier 2. Yan. So, ito po ay, ibig sabihin itong 45 minutes ay kung magdadrive. So, ito yon. So, para siyang si Waze, aandar siya, sabihin niya, turn left, turn right, ganyan. Ito naman po ay kung magmamotor. Ito naman po, yung 1 hour 26 ay magtitrend. Ito po ay kung maglalakad, 3 oras. So, magtitrend po tayo doon or van or Grab. So, dito, makikita niyo po ito. Click niyo lang yan. Meron yan walk. Ito. Kung lalakarin nyo galing doon, 1 minute, mag-automatic po yan. Dala nyo yung cellphone nyo, sasabihin niya, kanan ka, kaliwa ka, lumagpas ka, ganun po. So, sasabihin rin niya, destination will be on the left. Tapos darating nga Icon Siam. Ayan daw. Pagdating mo Icon Siam, sa Chao Phraya, yung orange na flag. Ayan, sasakay ka ng Non-Taburi. Galing mo sa Non-Taburi, 2 stop lang nung boat, bababa ka sa Sea Praia. Sasabihin naman niya yan, bababa ka na. So magre-ready ka na, pagpwesto ka na, tatayo ka na para bumaba. Tapos, sa Sea Praia, lalakad ka daw 3 minutes. Ano po ito? Real time po. Makikita mo siya talaga kung kakanan ka, kakaliwa ka. Pagdating mo sa Sea Praia Pier, sasakay ka daw ng bus. So, sa bus, meron daw 12 stops. Mabilis lang po yun. Tapos, bababa ka daw ng Bangna Intersection. Walk, ando ka na sa exhibit. Ganun lang po kami nakakarating usan sa ang lugar. Ang gamit po namin ay si Google Map. Ano pa ba ang mga information? May mga tips and tricks tayo dyan eh. Pwedeng mag-download na kayo ng mga translator na apps in case na ang matanong nyo, makausap nyo is hindi talaga nakakaintindi ng English or Tagalog. Gumamit kayo ng translator app. Kung meron po kayong data or pwede kayong mag-order ng eSIM, nasa Shopee lang yan, ipalit nyo dyan sa SIM card nyo or meron kayong SIM card na mabili din nasa Shopee na loadable din siya pang international.
pang ilang days din yun, mas mura yun. Or yung cellphone nyo, i-ano nyo na, i-data nyo na sa, yan, mga SIM card yan na mabibili dyan sa Shopee or even sa Cloak kung saan nyo. Yan. So, automatic na yun. Kung marunong kayo mag-set up. If ever na parang tingin mo, di ako techie, so yung ano nyo na lang, Gcash nyo na, loadan nyo na lang international roaming ng ano nyo, data. Or sa mga airports nila, meron kayo marentahan, kailang sobrang mahal yun. So, mas mura pa rin mag-data kung nahihirapan kayo sa eSIM. Kung ganun man, magkakaroon siguro tayo another session para sa eSIM. Paano natin isimplify yung eSIM? Kasi gamit na gamit yung eSIM na to. One time mo lang siyang bilhin, tapos kahit saan ka pupunta, loadan mo lang siya na pang Thailand, loadan mo lang kung pupunta ka ng Vietnam. Kung kailan mo siya loadan, mga ilang araw ka doon, loadan mo lang siya. So magagamit mo na yung Waze mo, magagamit mo na yung mga Google Map mo, Apple Maps. So some countries is mas effective sa kanila ang Apple Map, ang iba naman is na Google Map. Dito sa atin, Waze, pero ang Waze, ginagamit lang yun kung may sasakyan ka eh. Pero usually, yung lakad-lakad, si Apple Map at saka si Google Map yon. And then, isang trip din doon, wag po kayong magpa-money exchange. Kasi medyo mahal din ang money exchange doon kasi negosyo yan eh. So, ngayon pa lang, pag ano na kayo ng Globe na ninyo na GCash or Atome, yan effective si Atome so far sa na-try namin ha. Si GoTime, lagyan nyo na siya ng cash card, gawin nyo. Kasi doon itatap nyo na lang yan. Tap lang kaysa train yan, sa MRT nila, sa BTS lang magagamit mo, tap ka lang ng tap. Magagamit mo na siya, loadan. So controllable mo pa kasi sa Atome, pwede mo siyang i-lock para ma-prevent ka ng hacking. So, doon, hindi ka dadaan sa mga exchange station nila o money exchange center na nagtutubo pa doon. Kung magkano ang binayaran mo, i-convert niya lang automatic siya. Ganun lang siya kasimple. So, di ka na masyadong nag-exchange pa. Marami ka ng perang na bit-bit pa uwi. No, na exchange mo pa ulit dito. So, ganun siya. And then, Hindi ka rin problemado kay custom, ga. Kasi wala kang i-declare. Mm. Wala kang i-declare din. At saka isa pa, kung meron kayong senior na kasama or mga bata na kasama, dun sa immigration, isang senior o isang bata, partner lang dun sa immigration, dun sa mga priority lane, mas papabilis kayo. Yun. And then, kung meron kayong senior din isa, gawan nyo lang siya ng tawag nun, kunan siya wheelchair, isa. O yun, kung maraming mga senior, dalawa i-wheelchair nyo, para sa ganun, meron kayong isa doon na, lalo namang sa mga first-timer or nahihirapan na mayroong kasabang na mahihirapan maglakad, i-wheelchair nyo nasa services nila, papunta at pabalik. Isang advantage po yung naka-wheelchair ay may kasama ka doon tagaloob. Kung sabihin, nag-change gate, naglipat ng kabilang gate, ililipat ka agad ahead of time na hindi pa naglilipatan ang mga tao kasi una silang i-advise. Tapos, di ka na mahihirapan kung saan yon, tas matagal ang lakad mo, mabilis pa ang lakad mo kung naka-wheelchair service ka. Pahatid sa airport hanggang paglabas mo sa aeroplano, papunta sa immigration, yung wheelchair service na is very effective. Suggestion namin yan pagdating ninyo sa And then, talking about adventure, the word adventure po, wag po kayo magiging perfectionist masyado doon sa isang lugar. Adventure po yan. Kung wala kayo, nakangiti pa din kayo. Kasi alam naman natin, hindi tayo taga doon. Kaya lang, dapat marunong kayo magtanong. So, masagot din naman ang mga tao doon. Nagtuturo din naman sila. Saka, Google Translate. may Google Translate. Yeah, i-download nyo yan. I recommend Google Translate. Very effective yan. Meron din yung camera na pag picture mo sa isang menu nila, pag ganun mo sa menu nila, ta-translate la, baboy pala to, chicken pala to. So, kung allergic ka sa chicken, sa food pa lang malalaman mo na. So, and also try to explore their cultural foods. Ang sarap po. Wag po tayo maging picky dahil yun na talaga ang pagkain nila doon. Kasi sa ibang bansa po, yung mga McDonald's dito, Burger King dito na price, mga KFC na price dito, hindi mo ma-expect na pareho sa Pilipinas. Doon, sobrang mahal ng tax para sa kanila doon.
because they are promoting their own cultural foods. So doon po sila mas kikita at gumaganda. So prepare lang po kayo na to explore more foods and cultures po. And then grupo-grupo po kayong umalis. Kasi ang example sa Thailand, ang isang van yan kaya ng 10 to 12 na tao. So lahat na pupuntahan nyo, hati-hati na kayo para hatid sundo na kayo sa tinatawag nating tourist destination ninyo. Makukuha mo nyo din yan sa Klook. Ang suggestion namin ni Neri, kung decided na kayo, saka kayo magbukas ng Klook. Sabihin natin, 1 hour before kayo aalis, i-book nyo na yung Klook. Ganun siya. Okay, punta kayo ng Disneyland. Kung nandun na kayo sa Disneyland na gate, na sigurado kayo maganda ang weather, sigurado kayo sino ang kasama ninyo, kasi hindi na ninyo maripan yung biglang nag-walk out, biglang may ka-meeting, biglang nagbago ang trip. So at least doon pa lang sa alam nyo na kung sino yung sigurado kasi nandun na kayo sa gate. I-book nyo niya yung Klook. Pag-book nyo sa Klook, pag matanggap nyo na, mag-payment na kayo, tapos matanggap nyo na yung QR or verification sa email, punta na kayo dun sa counter. Agad-agad yan. Ganun lang kabilis. Hindi antayin 24 hours, 48 hours. Ganun. Pero sometimes na may time ang Disneyland, if ever po sa Hong Kong kayo, may time na peak season nila na kailangan mo within 24 hours i-book. So, the day before, mag-book ka na sa mga sigurado. Yun lang. O kaya doon na kayo magbayad na sa gate. Yun lang kasi kung mag-book ka ngayon, tapos sabihin nila, 20 tayong pupunta. Tapos kinabukasan, ang tumuloy lang pala is 10. So, hindi mo na ma-refund. So, medyo taas yung presyo pero sigurado ka sa mga taong nagba-back out. So, siguraduhin nyo na yung mga techniques nyo. So far, yun lang muna ang nakita naming hint.